The reason why I want to encourage ang church na itong buong November, if it's possible, na ituring natin yung kada Wednesday fasting day. The reason why is to overthrow ano man yung mga curses spoken in the month of October, lahat yon magkakaroon ng downfall at magiging void as the church pray and fast. And I know to each and every one of us, may mga nilolong din tayo na mga breakthroughs, di ba? Na meron tayong may mga gustong i-accomplish sa atin ng Panginoon na hindi niya kailangan ng effort natin. Kundi manalangin lang tayo, magdwell tayo sa presence ng Panginoon. At sabi nga sa Bible, God acts in behalf of us. Di ba? Mas maganda yon na ang Diyos yung tumatrabaho kaysa tayo yung nagpapagod at inuubos natin yung oras natin. Pero sa Panginoon, in no time, He can give us victory. And I suggest na mabasa to ng buong May. Kahit mga bata, ituro niyo sa kanila. Because after reading this, tingnan nyo kung hindi natin kayang mag-fasting katulad ni Moses o ni Elijah o ni Jesus ng 40 days, di ba? Sa loob ng isang taon, pakibilang ako ilang Wednesday, 48 ba? May 48 na Wednesday. Try nyo akong sa darating na 2024, should the Lord tarry, na kung hindi pa darating ang Panginoon, kung ituturing natin bawa kada Wednesday or anong preference nyong once a week na prayer and fasting, na talagang time alone nyo lang with the Lord, iwa pa yung corporate natin na fasting and prayer natin. Ano yung spiritual growth na mangyayari sa church? At alam nyo ba, wag kayong malula sa one-day fasting. Kasi sa panahon nga ng mission house, kaya ang bilis naming dumami nun, 7 days ang fasting ng mga tao. So if that is possible sa 7 days, ano lang yung once a week, di ba? And sabi nga sa first century, yung mga early Christians, they prefer to fast twice a week, di ba? Pero hindi to yung parang concept ng mga Pariseo, kundi ang makita natin, meron talaga tong eternal relevance na kahit sa buhay ni Jesus, merong kamanghamangang mga nangyari dahil sa pagpa-fasting niya. At sabi nga, di ba, after ni Jesus mabaptize, he was led full of the Holy Ghost, tapos nag-fasting siya for 40 days. So if di natin magawa yan, how about yung may once a week nga, di ba, na i-fasting natin, at pag tinotal yun sa isang taon, lagpas tayo sa tithes ng days ng isang taon. Tama ba? 365 days o 366 days, anong 10%, di ba? Parang 36 days. Pero kung abot tayo ng 48 days, o di nag-exceed pa tayo doon. So, ito yung the church should learn to deny ourselves. At ang paliwanag nga nung sinabi niya, just deny yourselves, simulan muna natin yun sa fasting. Kasi nga, pag dinenay natin yung pagkain, yung flesh, hindi siya ma-feed, di ba? So, mawawala yung kahinaan ng flesh, at ang magiging ma-strengthen yung spirit natin. And some of us, di ba, meron mga dinidil na mga weaknesses, mga bandages, na parang kahit anong rebuke natin, kahit anong pray natin sa kanila, hindi sila kumakawala sa kasalanan. Pero ang sekreto is that self-surrender by means nga ng itong prayer and fasting na to. And I believe that in the last days, sabi nga, di ba nga, when the bridegroom is taken away, habang kasama pa ni Jesus yung mga disciples, hindi sila nagpa-fasting. Pero nung nawala si Jesus sa kanila, nagfasting yung mga disciples. Meaning to say, hanggang sa makita natin ang Panginoon ng mukaan, isa to sa dapat nating pinapractice. And I really pray na if it's possible nga, hindi to mandated, pero conviction na lang din. Pero higit pa sa conviction, yung pag-ibig natin sa pagsunod sa Panginoon. Ibig sabihin, we are willing. Ano ba naman yung once a week lang? Actually, dapat nga talaga, every first Wednesday, di ba, first Wednesday ngayon, fasting and praying talaga dapat ang church, di ba? Kung hindi natin nagawa to, itong araw na to, how about bukas? Kasi maraming document dito sa parang mga presidente ng United States na every Thursday ginawa nilang parang
solemn assembly. As in yung mga presidente talaga ng Amerika, nagpapa-implement sila ng fasting. And dahil nga dun sa ganung mga forefathers nila, na centuries ago pa, parang 300 centuries, mali, 100 years, di ba? 300 years, sa loob ng 300 years, merong mga ganong forefathers or mga pilgrims na nag-start ng prayer and fasting para sa bansang Amerika. And to our surprise, di ba? Kaya pala, ganun na lang katindi, di ba, na pinagpala yung bansang Amerika. And even kahapon, di ba, hindi pala Monday, nagkaroon ng election while nag-soaking tayo. And iniisip ko nga rin dito na dapat simulan din nating pinagpe-pray na talagang lahat ng nasa government, mga government officials, maborn again talaga sila. Because once all of our political authorities get saved, di ba? Laging mabilis mapapalaganap ang Word of God. And ayun nga, together, yung nakausap namin si Sir Gagala, principal ng IES, isa yun sa in-acknowledge ko sa kanya. Sabi ko, Sir, kung lahat lang ng mga principal, ganyan, na basta pag-gospel, gusto nilang ituro sa buong school. Sabi ko, yung magiging pagpapalang darating sa bawat school. And inisip ko nga gano'n na parang dapat ganito yung mga nasa authorities, di ba? Na sila yung laging in favor of the Word of God. At ayun nga, mamaya, irarantro ko din yung may mystery about sa Hallowed Be Thy Name. And then, pero daanan lang muna natin yung challenge na to na dapat nating magawa itong month of November. And even kapag ginawa nyo ng part ng Christian lifestyle nyo yun, na once a week, o yung Saturday, ganyan, Sabbath day, open heaven pa yon, mga ganyan. So, at least, meron tayong pagbabalik talaga na binibuild natin yung tabernacle, di ba? Personal altar na just between the Lord and you and the Lord, I and the Lord, parang ganon. So, ito, excerpt from the Shaping History Through Prayer and Fasting. Bago ko pala sabihin, meron akong PDF nito. Pero kung pag gusto nyo, ayan, papadala ko sa inyo. Send to many natin, sige. Ayan, so, pag yung mga nasa music team required, nababasa to. Dahil tuwing Wednesday at tuwing tutugtog kayo, kailangan naka-fasting kayo. Kapag hindi, automatic DA tayo. Ha? So, ayan, kailangan ganun na. Kasi sa dami na naging problema ko sa music team, ayoko na. Ayan, so ito na yung solution natin para makonquer natin yung mga kahinaan ng mga tao. Ayan, si JJ, kaya nakabalik yan. Sabi ko sa kanya, hanggat di ka nagdadala ng care group, hindi kita pababalikin. Ayan, so 1 week siyang nagkasakit. Hindi niya yata matanggap yung DA niya. Pero nung pumasok na ulit, yan, nung last Friday, nakapagdala siya. Yan. So, anyway, ito na. So, nabanggit ko lang naman. Pero hindi naman para, malungkot ako ng todo para sa music team. Bala kayo sa buhay niyo. No? Yan. So, excerpt from Shaping History Through Prayer and Fasting. Ito pala, Matthew 17:21. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Na parang pag-iisipin nyo, wala namang buhay na walang hanggan yung mga mangkukulam, pero sila pa yung buong October, madalas di ba? Nagfa-fasting sila at sinusumpa nila yung mga tao. So how much more na tayong soldiers of the Lord Jesus Christ should do this, di ba? Para talagang sabi nga, we cannot change the heart of God, but through prayer and fasting, our hearts are being changed. Ayan. Isa sa mga content nito, tingnan ko lang yung mga title. Ayan, sa The Salt of the Earth, Chapter 1, ang naalala ko dito, yung tungkol sa Sodom and Gomorrah, na si Abraham, ang bargain niya sa Panginoon is, Lord, kung may 10, parang ganon, kung meron bang 10, yung pinakahuli na yun, di ba? From 50, tapos hanggang bargain, hanggang 10 na lang. Sabi niya, kung meron po bang 10, di ba, na
matuwid, i-spare nyo ba yung yung Sodom and Gomorrah? Tapos sabi ng sige, kapag merong 10, hindi niya gugunawin, di ba? And nung marami siyang pinag-aralan para malaman kung anong population ng Sodom and Gomorrah, napag-alaman na parang nasa 10,000. So meaning to say, kung merong 10,000 population yon, kung merong 10 lang doon na nag-i-intercede para doon sa lugar na yon, hindi gugunawin ng Panginoon yung Sodom at Gomorrah. Now, do we understand na ang ratio ay 1:1,000? Diba? So, ibig sabihin, granting, na lang kasi ang daming zero ng 110 million, diba? So, ano yung nun? Yung 1%? Parang ganun? 1% ba? O less than pa? Parang 1:1,000. 1%. Negative, 0.1. Paki-divide nga sa mga pilot dyan. Ano yun? 1:1,000. Sa si Kian. Gawin mong paraan. I-report mo sa akin kagad. So, ganito, di ba parang, let's say for example, dito nga sa Pilipinas, ano na lang yung nun, yung 1:1,000 ng Pilipinas? 100,000, ganun ba? 10,000. 11,000. Basta ganon. Ibig sabihin, kung 1:1,000, hanggat may nakikita ang Panginoon na ganon, i-spare niya. It could be nga sa story ngayon ng Gaza, as in wala talaga yun. Parang ganon yung situation. Kaya, I really pray, di ba, na intindihin nating mabuti to, na ayun yung usapan ni Lord at ni Abraham, kung meron lang sana na 10. Kaso wala siyang nasumpungan, kaya talagang ginunaw yung Sodom at Gomorrah. So, even in the time nga rin ni Noah, di ba? Ibig sabihin, maliit na percentage yung 8 people lang sila. Tapos, kung million yung tao nung time na yon, hindi rin pasok sa ratio ng 1:1,000. And so, yung role natin as a church, kaya ini-spare pa ng Panginoon, di ba? Yung lahat ng mga judgment niya, kahit may mga taong hindi talaga lumalapit sa Kanya. Ay, may sagot na kayo? Ano? Ano daw? Pero ano yung sa 110? Sige, times mo doon. Ilan na? Pasagot po sa comment section. Ayan, so, hindi po kayo masyad. Ang dami naming pilot dito, hindi nila masagot. Ayan, so, okay, so ayun na nga. Ayan. Ano na ba yun? Pero, ibig sabihin nga, iniisip natin, wala bang significance yung pagiging, sige, tahimik na tayo. Ayan, so, kung iniisip natin na hindi importante yung role natin as intercessor, ganun siya ka-powerful, di ba? Na yung i-spare ng Panginoon yung 1,000 people dahil meron siyang nasumpungan na isang righteous. Ayan, so, also, ito nga yung, ito pala, supporting verse para doon, baka sabihin nyo, anong sabi ni Ate Beck dyan? Ito, Job 33:23. Ayan, sabi niya, if there be a messenger with him, an interpreter, 1 among 1,000, to shew unto man his uprightness. Itong sunod na verse, kaso kasi parang nangiinsulto dito si King Solomon, pero, which yet my soul seeketh, but I find not, 1 man among 1,000 have I found. Pero di ba, naka 300 concubines and 700 wives siya. So, umisang libo din siya, no? But a woman among all those have I not found. Ayan. Pero ang point nito, di ba, ayun nga, ganun yung importance ng 1:1,000 ratio. Anyway, if we will fast, once a week, that is 48 times, 48 days in 1 year. So, willing ba kayo, di ba, na maging part ng buhay natin ang prayer and fasting? Ayan, so, and also, ito nga, isa din sa, yung magandang ipag-pray natin to, try natin, for 1 minute, as for as many na mapagpe-pray nyo, na, halimbawa, Lord, paralyze nyo yung poverty sa Pilipinas, Lord, i-paralyze nyo yung enemies of Israel, ganon. For 1 minute, ipag-pray natin yan. Kasi, mamaya, ikakwento ko sa inyo, after natin ipag-pray ng 1 minute, sabay-sabay tayo ngayon, Sige. Ano yung mga naiisip nyo dapat i-rebuke, pero ang sasabihin natin, in the name of Jesus, ipaparalyze ng Panginoon ganito. Sige,
1, 2, 3, go. Lord, that you would paralyze our world. Jesus Christ, Jesus, amen. So, isa sa mga exciting part ng book na to is sometime in 1941 to 1945, naging sundalo ng British Army si Derek Prince. So, wala pa yung 1948 na 'di ba, na yung Israel state na na reborn siya. So, from 1941 to 1945, 'di ba occupied yung land na yon ng Israel is British land siya. So, sa North Africa, di ba parang North Africa, tapos Helera, parang nandun din yung Egypt, tapos ito na yung yung Israel. Ngayon, may part kasi doon na nung naging siya, na-assign siya sa parang sa medics ba, parang ganon. Tapos, inassign siya sa Jerusalem part, ganon. And then, doon niya na-meet yung asawa niyang si Lydia, na meron silang 8 adopted children. Tapos, ang sumunod doon, naranasan nila na during that time na kailangan nga makabalik yung mga Hudyo sa Israel, dahil nga 'di ba nagkaroon na nga ng yung ba yung Holocaust, 'di ba? Tama ba? Yun yung time ng Holocaust. Tapos kailangan ng basta kunento niya na in 1947 yung kailangan ng parang magbotohan para makabalik na yung mga Hudyo doon sa land ng And then, so dahil nga British land pa during that time, doon siya na-assign. And first hand niyang naranasan na yung Volunteer Jewish Defense Forces, na ngayon ay Israel Defense Force, nag-start yun doon sa bahay niya. So, ayan ang ipis, oh. Sige. Ayan, pag nagre-review kasi tayo, ayan. So, Lord, i-paralyze niyo ang lahat ng mga cockroaches in Jesus' name. Amen. So, ayun nga. So, during that time, yung mga Arabs, hindi nila matanggap na bumalik na nga doon yung mga Hudyo. And then, dahil nga Jewish yung napangasawa ni Derek Prince, so ang nangyari, doon sa parang bahay niya, nagkaroon ng headquarters doon yung mga Volunteer Jewish Defense Forces. And then, yun nga yung later on nga doon, naging Israel Defense Forces. Now, ang parang paliwanag kasi dito, dahil nga may isang beses na nag-i-intercede yung asawa niya si Lydia, tapos si Derek Prince, nagpe-pray sila. Habang nagpe-pray daw sila, ang narinig niyang sinabi ni Lydia, Lord, paralyze the Arabs. Kasi nga, yung mga Arabs, pinapatay yung mga Hudyo, di ba? So, nung hindi na nila makontain yun, gano'n na yung prayer nila. At sabi niya, Lord, paralyze the Arabs. Tapos doon nga nangyari na nagulat sila, yung mga soldiers, pag nagte-testimony tungkol sa pakikipaglaban nila, nagugulat daw sila na hindi, para daw na-paralyze yung mga Arabs na umaatak sa kanila, yung mga weapons nila, hindi gumagana, gano'n. So, ibig sabihin, sila yung mga first hand na nakaranas nung ganong mga intervention ng Panginoon sa Israel. And then, basta ang dami kasing ang daming insights na hindi ko masabi agad sa preaching na to. Pero ang point nito is
na-witness ni Derek Prince yung 1948 na talagang nakabalik yung state of Israel. Kasi sabi nila, nakita nga nila yung scripture na yung God has to favor Zion, di ba? Para makabalik talaga. This is that, ano nga ba yung ano? Now is the time, now is the set time to favor Zion, na ibalik talaga. In between dun sa time na 1940s na nasa British Army siya, but at the same time, na-witness. Imagine yung Israel Defense Forces ngayon, di ba? Sikat sa buong mundo ngayon, pero part sila. Di ba? Yung bahay nila, kasi parang ang paliwanag niya, ang dami daw talagang tama ng bullets ng bahay nila, pero meron silang basement na dun sila laging nagsha-shelter. And then parang yung likod bahay, yung backyard nila, dun nag-start. Yung ano, parang ang point nito, parang hindi nga siya sa mga vision pero yung ganun lang sa power of intercession, may deliverance na nangyayari sa nation of Israel. And then, so yun, wag natin kalimutan to, ang powerful talaga nung pag minimension natin yung let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just, for the righteous God trieth the hearts and reins. Ito din yung pinangahawakan din ni Derek Prince, Psalm 125 verse 3, for the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous, lest the righteous put forth their hands unto iniquity. Tapos ito rin, Lord, give us leaders, sabay-sabay natin itong ipag-pray. Lord, give us leaders such that will be for your glory to give us victory through them. So, ito rin, isang factor din na kung bakit naging prosperous din yung parang paglilingkod ni Derek Prince. Kasi, hindi ko, paano ko paliwanag yun? Parang may part kasi na pag may pinagpe-pray siya, tas may mga wicked leaders, namamatay sila. Ganon siya mag-pray. Parang, hindi niya pinagpe-pray na mamatay yun, pero may sinasabi siya sa Panginoon na, Lord, mag-work out ka sa government namin na kung saan, hindi mananatili yung wicked. Yung wickedness, hindi siya mananatili sa land of the righteous. Parang ganon. And then, all of a sudden, meron mga matataas na ranggo, na sila na dapat yung papalit dun sa ganung position, suddenly hindi natutuloy kasi namamatay sila. At ang nire-replace, mga Kristiyano, di ba? Ang inalagay sa appointment, mga Kristiyano. Kaya doon nila sabi na ang good government is the good, acceptable, the perfect will of God. So ibig sabihin, ganun din na hindi naman natin pinagpe-pray na mamatay yung mga wicked, kundi mag-intervention ng Panginoon, di ba? Especially sa situation ngayon ng bansa natin, parang enough na, di ba? Tama na yung lahat ng mga maling nangyari sa bansa natin na it's time talaga na ang talagang mamuno sa mga nasa political authorities ay talagang mga pinadala talaga ng Panginoon para lalong, kumbaga yung magiging magiging achievable yung first world country kapag yung nagde-delight ang Panginoon sa mga namumuno. At also, di ba, bakit nga natin ngayon nakaka-bless yung mga di ba, armed forces din sa Philippines na puro mga naboborn again na yung mga police, ganyan, yung mga sundalo. Kaya isa yan sa dapat natin ipag-pray talaga na magkaroon talaga ng mga righteous governance sa atin. So the spiritual weapons that Jehoshaphat used, ito with regards sa dapat gawin ng church, kasi sabi ni Perry Stone, sa nangyayari ngayon sa Israel, isa sa mga dapat nating ipag-pray, that the Lord will confuse the enemies. Na imbis na yung Israel Defense Force nakikipaglaban sa Hamas, di ba? Why not habang nagpupuli sa Panginoon, yung Hamas, sila yung yung maglalabanan, ganon. So, walang effort sa part ng mga God's people. And then, so yun nga yung, we can learn from the spiritual weapons of Jehoshaphat na nung nagkaroon nga sila ng collective fasting, lahat sila nag-fasting at nagkaroon sila ng united prayer. Tapos merong tinatawag na supernatural gifts of the Holy Spirit. May nagpa-prophesy na magtatagumpay sila. And at the same time, din, yung public worship yan. Public worship and praise. So, ang pinapoint out dito, di ba, nagpuri sila, for the Lord is good and His mercies endureth forever, di ba? Yun at yun yung kinakanta nila, pero ang naglalaban-laban, yung mga kaaway nila. Ito din, guidelines for individual fasting. Maganda rin na, maturo sa atin to. Enter into fasting with positive faith, di ba? Since pinili mo na rin ako mag-fasting,
mag-increase in faith ka na rin. Kasi nga, sabi nga, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Wait lang, hanapin ko lang yung, ano nga ba yan? Laying the foundation. Okay, so number two, remember faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So your fasting should be based upon the conviction that God's word enjoins. This is a part of normal Christian discipline. Hopefully, the preceding 3 chapters will help you to arrive at this conviction. So, kailangan sa mga magka-fasting, try nyo talagang mabasa to. And then, ayun nga, so, ang nais ng Panginoon din, mag-dwell talaga tayo. Di ba sabi nga ni Miles Monroe, ang ginagawa niya sa fasting day is yung agahan, tanghalian, hapunan, nire-replace niya yon ng puro word of God. And sabi nga rin, di ba, may isang parang short video na sumakay si, ang pangalan nun, si Smith Wigglesworth sa tren. Pagsakay niya sa tren, yung mga nakatabi niya, tapos parang nakaramdam sila ng takot, ganon. Nag-CR si Smith Wigglesworth, tapos bumalik siya. Sabi ng mga tao na nag-usap-usap sila na pare-pareha silang naramdaman na nung dumating siya, pare-pareha silang parang ano daw yun, yung ganong matinding takot na nararamdaman nila. Tapos ayun nga yung conviction of sin, tinuro niya dun sa At within dun sa trend na yon, nakapag-evangelize siya at pinatanggap niya yung mga tao na yon. So, imagine niyo yung ganong part. Sumakay lang sa tren, natakot yung mga tao, tapos hindi sila mapakali. Nagtanong sila kung ano yung nararanasan nila. Parang, when will we come to that time, di ba? Pero ang sikreto nga ni Smith Wigglesworth, di ba? Every 15 minutes, di ba? Nagbabasa siya ng Bible. Diba? Sabi niya, hindi man ako tumatagal ng ilang oras sa pagpe-pray, pero every 15 minutes, di ba? Kausap niya rin ang Panginoon. So, yung mga ganong part na, especially, yung sabi nga na dapat pag dumating ang Panginoon, like the wise virgins, di ba? Give us oil in our lamp, keep it burning. Na ano ba yung lampara na yon, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At yung nagpapa-continuous ng pag-apoy ng salita ng Diyos sa buhay natin, the oil, di ba? The oil of God na give me oil in my lamp, keep it burning to the break of day. So, ayan, kailangan na, faith comes by hearing, and hearing the word. Wala ka bang faith? Saan mo siya makukuha? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, number 3, do not wait for some emergency to drive you to fasting. It is better to begin fasting when you are spiritually up rather than when you are down. The law of progress in God's kingdom is from strength. Kabisaduhin natin to. From strength to strength, from faith to faith, from glory to glory. So, yan yung panghawakan natin sa pagpa-fasting natin. Ulit, walang titingin. From strength to strength, from faith to faith, from glory to glory. So, yan. Nais ng Panginoon na hindi tayo naghihintay ng mga matinding problema saka lang tayo magpa-fasting, kundi, the calm before the storm, di ba? Si Jesus, nagpe-pray siya kapag tahimik, kaya nung dumating yung storm, natutulog siya. While yung mga disciples, di ba, tulog sila nung tahimik, tapos nung bumagyo, dun sila pray ng pray. Pero ito nga, so we can see na masasabotage natin yung mga kapahamakan kapag tayo ay, sa panahon ng calmness ay nagpe-prayer and fasting na tayo. And then, number 4, in the beginning, do not set yourself too long period of fasting. Ayan, if you are fasting for the first time, meron dito first time lang fasting. Ayan, if you are fasting for the first time, omit 1 or 2 meals. Ayan, so yung mga yun nga, in between ng 12 hours, ganon. And then move on gradually to longer periods such as a day of 2 days. Ayan, it's better to begin by setting a short period as your objective in achieving it. If you set too long a time at the outset and fail to meet it, you may become discouraged and give up. So, ayan. Pero 1 day lang naman, di ba? Hindi naman tayong Esther fasting 3 days, walang water at walang pagkain. Pero ito, try nyong ma-experience din yung parang sa Day of Atonement na 24 hours, di ba? So, ayun, kailangan talaga na, pero sabi nga, continuous talaga sa tubig.
Kahit sabi, according sa book na to, si Jesus, hindi siya nagtanggal ng tubig. Kasi he was hungered. Parang sinasabi, food talaga yung finas ni Jesus. And then, number 5, ay malinaw na ba yun? Ayun nga, na kung mag-uumpisa ka pa lang na, na mag-fasting, better 1 meal muna, skip mo. Ayan, so, yung nga yung ginagawa nila Dr. Olocoy, yung space of 12 hours, kung mga bata, 7 hours, ganon. Pero sabi nga, kapag babalik ka sa pagkain, halimbawa, mas matagal kang nag-fasting, dapat mas pa-gradual. Pa-konti-konti talaga yung iniintake. Hindi yung parang, naghahanap ka agad ng isang bandehadong kanin, di ba? So, ayun, malupit na pagpa-fasting yun. So, mag-start ka muna sa pa-konti-konti lang. Di ba kaya nga naglulugaw tayo? Liquid-liquid muna. Ayun, during your fast, give plenty of time to Bible study. Ito, very effective din talaga to, na hindi lang tayo dun sa part na nakikinig lang tayo ng preaching, kundi tayo mismo, aralin talaga natin yung salita ng Diyos. Or possible, read a portion of scripture before each period of prayer. Ayan, sa mga umattend nung 11 a.m. nung soaking, di ba nakaka-deliverance yung pagbabasa ng Psalms, yung kino-confession mo siya? Di ba? Na parang after nating parang gaan ng pakiramdam. Ganon. The Psalms are particularly helpful. Ayan, read them aloud. Read them aloud. Ayan, identifying yourself with the prayers, the praises, and the confessions contained in them. So ayun nga, di ba nga isa sa mga motivation natin sa pag-faith confession ng Word of God, sword of the Spirit siya. So kung habang kino-confess mo yung Word of God at may demonyo sa paligid mo, tinatamaan nun, nade-destroy siya. So ganun ka-powerful ang pagko-confess ng Word of God. Number 6, it is often helpful to set certain specific objectives in your fasting and to make a written list of these. Nailagay ko ba dito yon? If you keep the list that you make and turn back to them after an interval of time, your faith will be strengthened when you see how many of your objectives have been achieved. Ayan, so ang point nito, mag-prayer journal din tayo para maganda nga rin makita natin kung ano na yung mga tinupad ng Panginoon sa panalangin natin. Prayer. Number 7, avoid religious ostentation. O ano daw yan? Display. Ayan, yung ostentation. Ako rin, naghanap din ako ng meaning. Ayan, wag daw yung pa-display ka na fasting. Ayan. Or boastfulness. Apart from special periods, prayer, or other spiritual activity, your life and conduct while fasting should be as normal and unpretentious as possible. So yan, this is the essence of the warnings given by Jesus in Matthew 6:16-18. Remember that boasting is excluded by the law of faith. Fasting does not earn you any merit badges from God. It is part of your duty as a committed Christian. Bear in mind the warning of Jesus in Luke 17:10. So likewise ye, when you shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Number 8, each time you fast, keep a watchful check on your motives. So lagi daw basahin ang Isaiah 58:1-12. Once again, and note the motives and attitudes which are unpleasing to God, then study the motives and objectives which are pleasing to God. Your own motives and objectives should line up with this. Anong pinag-uusapan dito? Na-feel nyo ba na kapag nagka-fasting and prayer kayo, may mga umaaway sa inyo? Tapos parang naglalagablab ka rin sa galit, di ba? So mga ganun. Parang pag binaditate mo nga Isaiah 58, hindi siya parang magkaroon ka ng mga wrong reactions, kundi, ayun nga, na matutunan din natin to discipline ourselves. Also, ito pala yung kung gusto nyo mag-prayer journal, ito yung prayer journal pwede pagsama-samahin yun. Yung prayer journal ang pangalan nun? Ni Derek Prince. Siya daw, sabi niya, dahil masikretong tao siya, ang ginawa daw niya, sinulat daw niya yung prayer journal niya sa Greek, para hindi mabasa ng mga, baka kung marunong kayo magbisaya o sulat nyo, gano'n. Para pag may nagbasa ng diary nyo, hindi nila maintindihan. Ayan. Ayan, na-share ko lang. Mamaya, ito yung magiging prayer natin. O, mag-thanks kayo kung ayaw nyo maintindihan namin. Ayan, so, gano'n. Ayan. So, Ephesians 5:27,
we arrive at 7 distinctive marks of the church at the close of this age. So ito na yung tungkol sa Gloria. Ito yung last chapter eh. Hanggang dito pa lang ako. Ayan, so ang sinasabi doon, ayun, the church, ito yung dapat natin pag-pray sa glorious church. The church will be united in its faith. The church will acknowledge Christ as its head in every aspect of his person and work. The church will be full grown. The completed church will present to the world a complete Christ. The church will be permeated by God's glory. The church will be holy. The church will be without blemish. By the way, nakita ko si Aliyah. Siya kasi mag-speak next week. Kasi tumanggi parang third week na lang daw si announcement, asa ka ba, Micah. Ayan, so, nakikipag-switch siya. Ayun, so gawin mong paraan. Ayun, anyway, ang point nito is, ayun nga, yun, basta papadalan ko kayo ng kopya nito and I pray, di ba, na pagtulungan natin, especially next week na rin agad, yung Hallowed Be Thy Name, di ba? Friday next week. Ayun. Ngayon, kung feeling nyo, ano bang maiko-contribute ko dyan? Tapos yung mga estudyante, may pasok sila. Hindi ko pa alam kung, wala pa kami na pag-meetingan dito, di ba? Tapos, in-approve kagad ni Sir Gagala na, okay, Lord, anong gagawin namin? Ayan, so, mga ganon. Pero sa mga youth, kasi sabi, yung mga yield, na lang sila. Sila na lang yung mag-give a gift. Ayan. Pero yung mga youth, sila yung mga dapat mag-special number ng dalawang set ng do not touch, 3 set ng place in this world. Ayun, kasi 8 a.m. to 10 p.m., 10 p.m. to 12 to 2 p.m. Yon. Hindi ko pa alam kung sa ipapasok yung mga kinder doon, pero basta yon, magre-revolve yung grade 1 to grade 6 kung saan yung mga pang-umaga, pang-hapon, basta ganon. So anyway, ipag-pray natin yung Hallowed Be Thy Name dahil nakakabigla yung nung pinasa namin yung letter, sabi nung chairman ng grade 6, gagamitin nyo ba ngayon yung Hindi po, hindi po ngayon. Sa November 10 pa po, ayan. So, medyo nakaka-shock sila, no? Parang pag nag-letter ka, agad-agad. Ayun, so anyway, praise God sa ganong favor ng Panginoon na, ayan, meron tayong Hallowed Be Thy Name this month. And kaya nga, I encourage na talagang mag-prayer and fasting talaga tayo bago yung araw din na yon. Kung possible din na mag-prayer marathon on Wednesday next week, di ba? So, siguro mag-assign na lang tayo ng every hour na pwedeng mga mag-pray. As in dito talaga sa church, di ba? So, mga ganon. And then, Matthew 6:9. Ito na, yung tungkol sa, after this manner, therefore, pray ye our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Isa sa mga mga nabasa ko rin pala dito, na dun sa mga presidente na nagpapa-implement ng prayer and fasting. Si Abraham Lincoln. May basa sila doon na hindi Lincoln Lincoln, parang gano'n. Nakalimutan ko. Basta, siya yung sa di ba? Gettysburg Address. Ayan. 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a nation. Ayan. Pero ang pino-point out dito, si Abraham nga, ayan, si Abraham, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, kaya nga yung Thanksgiving din nila, di ba, itong month of November. Pero may ganun pala talaga sila na na parang recommitment talaga sa Panginoon. Na, imagine, nagte-Thanksgiving sila for this month. Pero at the same time, ayun nga, kailangan sa teamwork nga natin ng prayer and fasting is magkaroon ng downfall, magkaroon ng overthrow sa kingdom of darkness. Dahil sa lahat ng mga pinakalat nilang mga sumpa, tapos di ba yung mga namimigay, sa Amerika daw, dangerous pala talaga yung mga batang kumakatok sa mga pintuan. Kasi meron daw mga batang kinakatokan na pintuan, tapos pinapapasok yung mga bata sa loob ng bahay, tapos hindi mo alam kung anong ginawa ng mga tao. Di ba, sa kanila kung anong, basta ganon. So, yan, kaya ipag-pray natin, di ba, na ma-cancel lahat ng mga curses na yon in the name of Jesus. So, here sa sinabi ni Jesus na paano daw tayo magpe-pray in this manner. And together with, syempre, in-emphasize natin yung fasting, doon naman tayo sa paano ba
tinuro ni Jesus talaga yung pagpe-pray. And again, sabi ni John Bevere, sabi niya, dati daw parang ang dry niya mag-pray. Pero nung na-encounter niya yung hallowed be thy name, na talagang pag in-approach mo ang Panginoon sa holiness niya, ang dami daw parang mysteries na nararanasan niya, na parang pasok kagad siya sa Holy of Holies. Kasi nga, the word hallowed is holy, di ba? So, ganun ba tayo mag-approach sa Panginoon? Na, di ba, kung paano yung preparation ng mga priest kapag papasok sila sa Holy of Holies, di ba, parang ganun din yung sa atin na, yung maganda nga rin yung sinabi ni Vlad Savchuk na, yung pag-kneel down, di ba, is pag-acknowledge mo nga na banal talaga ang Panginoon. So, maganda nga yung payo din ni Perry Stone na yung tatay niya, pag nagpe-pray siya, di ba, laging beginning ng prayer, yung Our Father, art in heaven, yan, tapos, or kaya sa ending, ganun din. So, nakakapag-energize to ng panalangin natin kapag sinisimulan talaga natin nasa holiness ng pangalan ng Panginoon. Diba? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Also, in Acts 4:12, and neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. So, yun nga yung inisip ko nga, bago nangyari yung October 7 na massacre sa Israel, parang 2 days before nung araw na yon, merong eksena na parang may mga Christians, tas hawak nila yung cross. Tapos dumaan sila dun sa yung parang pathway nga ng Golgotha ba yun, parang ganun. And then, yung mga radical Jews, dinuraan yung parang cross ni Jesus, ay parang representation ng cross. Kumbaga, pag manood ka pala ng mga preaching sa Israel, tas tungkol kay Jesus, laging yung mga radical Jews, pinapalayas yung mga nag-preacher, gano'n. So parang, nung inanalyze ko nga rin yung sa book na to, parang may sinasabi kasi si Derek Prince na nagkaroon siya ng compassion sa mga Hudyo. Kasi di ba, actually hindi ko talaga naiintindihan yung replacement theology kasi parang hindi ko talaga siya na-encounter. Parang sa entire time na nagbabasa ako ng Bible, hindi ko matatanggap yung replacement theology na yung church na ngayon ang nakikinabang sa mga promises of God. Hindi kasi ganun. Kasi makikita mo talaga, green off lang tayo. Hindi tayo pwedeng magmaganda, magmagwapo. Di ba? Parang maging thankful talaga tayo na, Lord, buti inopen mo yung gospel sa Gentiles. Kung hindi, di ba? Ibig sabihin yung Israel, para ang mangyayari, lahat ng bansa kalaban nila di ba? Ganun yung senaryo sa Bible, di ba? Pag may pinapatay ang Diyos, isang buong bansa, di ba? Pero makita natin dito yung grace ng Panginoon na nakarating sa Gentile nations. Kaya hindi tayo para magmalaki sa Israel na porke nag-turn sila sa Panginoon, napunta sa Gentiles yung salvation. Pero ang totoo, di ba nga, it is the message of the Lord na parang magiging, ang tawag din yung parang jealousy, di ba? Na parang magselos, di ba, yung Israel sa Gentiles dahil nagkaroon din sila ng kaligtasan. But in this case, ayun nga, 2 days before October 7, ganun yung napanood ko. Tapos parang inisip ko, ano kaya to? May consequence kaya tong gantong parang pagmamak kay Jesus, di ba? And then afterwards, ayun nga, yung ganong massacre na nga yung nangyari sa Pero sabi nga, this is not the time para magkaroon ka ng mga connotation sa mga nangyari. Pero bakit natin yung attack talaga ng diablo sa Hudyo is very demonic, di ba? Dahil nga, alam nilang gusto ng kaaway, di ba? Na i-wipe out ang Israel dahil nga, ayun nga, dun babalik si Jesus So, ang pinapaliwanag ng scripture is that we really need to pray for the peace of Jerusalem. At, di ba nga sabi nga, give God no rest until He make Jerusalem a praise in the earth. Ibig sabihin, dapat hindi tayo titigil sa pananalangin. And sabi nga din ni Amir Sarfati, at some point, dapat hindi ceasefire. Alam natin continuous na talaga to, di ba? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Pero at some point, kailangan ngang magkaroon ng victory muna ang Israel over dun sa mga Hamas. At hindi natin alam, di ba? Kasi pag sabi, dapat involve ang Egypt
sa ano, pero yung mga Egyptians parang ayaw din nilang tanggapin yung mga ano, yung mga civilians ng Gaza. Parang gusto pa rin nila parang kung ano-ano man, ikip na lang daw ng Israel yung ano, yung Gaza, parang ganon. Pero makita natin sa mga nangyayari ngayon, um, yung heartbeat of God for the nation Israel na nangyari to para tumawag na sila sa Panginoon. Di ba sabi nga dun sa binasa natin nung soaking, anyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Parang kung ito ginawang available ng Panginoon to para sa mga Gentiles, how much more kung ang magkiklaim ng Yeshua, HaMashiach ay mga Hudyo. And alam niyo, di ba yung parang ang daming mga MTV ngayon na ano, yung parang mga music videos na nakabilog sila, tapos yung mga music team nasa gitna, tapos nagpe-praise and worship. Alam mo yung parang puro ano, palabas, yung parang umaarte lang na nag-worship sa Panginoon. Pero first time akong nakakita ng mga Hudyo yung gumawa ng ganun. Parang makita mo, Lord, kaya pala mahal mo sila. Ganto sila kaano, iba yung dating ng pagpupuri nila sa Panginoon, masyadong intimate, 'di ba? Na parang sila nga talaga yung Judah, 'di ba? Yung praise the Lord, 'di ba? Kasi kakaiba silang magpuri sa Panginoon. Talagang ine-embrace nila yung presence ng Panginoon. And ayun nga, parang first time lang ako nag-like sa ganun na, wow, dapat ganito yung church magpuri sa Panginoon. And parang ang kagandahan nga rin talaga sa mga Hudyo is, ayun nga, this time, di ba, sabi nga, may mga secular Jews or even yung mga hindi talaga nananampalataya sa Panginoon na nanawagan na sila, di ba, na ipag-pray yung bansa nila. Ang isa sa concern ko talaga dito is, sabi ko hindi ako iyakin na tao eh. Pero nag-i-scan ako doon, nag-scroll ako sa Telegram ni Amir Sarfati. Naiiyak ako sa kada nakikita ko ng mga pangyayari na parang, 'di ba yung may isang pinost doon na parang yung baby nilagay sa oven. Tapos yung nanay ni-rape, tapos yung tatay binaril. Parang ganun kasama yung ginawa sa mga Hudyo na talagang maawa ka sa kanila. And imagine, yung fino-forecast nung ganong massacre, babies pinupugutan ng ulo. Eh di ba yung Antichrist, ang gagawin niya talaga, yung lahat ng hindi magpapatatak ng 666, ay pupugutan niya ng ulo. So ibig sabihin, ito talaga nagpapakita na yung foreshadow of the one world government. At makakita natin, di ba, may pinaliwanag nga rin si Amir Sarfati na ang kine-claim kasi ng mga Palestines, di ba, is that Arab daw sila. Even alam niyo yung nakascatter sa iba't ibang bansa, I doubt if mga taga-Gaza sila. Pero ang totoo niyan, yung parang may mga Arabs na kumakampi sa mga Hamas kasi feeling nila Arabs 'yon. Meron kasing mga ilang version ng mga kwento dito, pero ang totoo, kinakailangan na parang magkaroon ng matinding kaunawaan kasi may sinasabing nawala na daw talaga yung mga Philistines, yung mga nakatira dun sa Gaza. Tapos parang sinasabing mga Hudyo din daw yung mga nakatira dun. Pero lumabas na yung totoo lately, na galing mismo sa report ng Hamas, na kaya wala silang pakialam sa civilians nila. 75% ng nasa Gaza ay refugees, padala ng United Nations. So parang may ganun palang storya na kaya hati-hati yung mga tao sa mga naiisip nila. Na even yung Hamas, hindi sila in favor sa mga tao nasa Gaza. Parang wala silang pakialam dahil ang responsible daw doon yung United Nations. So parang yung UN talaga, para ma-overthrow nila yung Israel, padala sila ng tao doon. Pero hindi pa babayaan ng Panginoon ang bansang Israel. So ayun nga, makita natin dito na yung magkakaroon ka ng pakialam talaga sa nangyayari sa Israel to the point na durog yung puso mo sa nangyayari sa kanila so that they would also receive salvation. At ayun nga, so ayun, yung in-emphasize natin dito sa Acts 4:12, diba? Tapos yung following verse dito yun, diba? That they had been with Jesus. Na, ayun nga, actually alam niyo yung Acts 4:13, nung panahon ng Mission House Days, sikat na sikat yun sa mga estudyante. Na laging ang preference nila pag magpe-pray sila, gusto nila, ang goal nila, masasabi sa buhay nila, I have been with Jesus.
di ba? Mga uneducated, pero Lord, we have been with Jesus, di ba? So, ganun dapat yung maging representation natin sa mundo na to, na pag nag-pray tayo, katulad nga nung kay Smith Wigglesworth, di ba? Naglalakad lang siya sa tren, kinakabahan na yung mga tao, di ba? So, ibig sabihin, sabi nga rin yung kay Catherine Kuhlman, dumaan siya sa airport, tas nagbagsakan yung mga tao. Fall under the power of the Holy Ghost, ganon. So, hindi, nilalay hands, di ba? Naglalakad lang siya sa airport, nagbabagsakan yung mga tao. So, let us pray, di ba? Yung ganong pagkilos ng Panginoon sa buhay natin na yung mismong mga unbelievers, na-cure sila, di ba? Ano yung presence na meron sa atin? At yun nga yung presensya ng Panginoon. In Philippians 2:10-11, basahin natin, that at the name of Yeshua, every knee should bow of those in heaven, those on earth, and those under the earth, and that every tongue should confess that Yeshua, the Messiah, is Lord, to the glory of God the Father. So ayun nga, yung paulit-ulit kong naririnig talaga sa mga Hudyo, sa pag-preach sa mga Hudyo, Yeshua is the Jewish Messiah. So parang, ang point, narinig ko talaga may isang Hudyo doon, paulit-ulit niya sinasabi na, si Jesus daw kasi, patay na daw siya. Hindi nila nabalitaan na nabuhay si Jesus, kaya hindi nila tinatanggap. And meron pa lang dun sa Luke chapter 24, di ba yung Emmaus, yung two men, tapos habang naglalakad sila, tas kasama na nila si Jesus, nagkakwento sila. Actually, hindi ko naintindihan yun. Pero nung preach siya ni Amir Sarfati, sabi ko, ba't ba nagagalit si Jesus dun sa dalawa? Parang tama naman yung mga sinasabi nila. Pero may sinabi pala yung dalawang man nga na yun, na sabi ni men, parang may sinabi sila doon, akala kasi namin, parang sa mga Hudyo pala, parang ganun yung pagkakasabi. Kaya nagalit si Jesus na, parang hoping kami na siya na yung Messiah. Parang ganun yung term. Nung perinisyon ni Amir Sarfati, kaya pala nagalit si Jesus na hindi parang ganun ba ka-blind, ganun ba ka-foolish yung mga tao na hindi makita na prinaphisay mismo ni Jesus na in the third day, mabubuhay siya, ganun. So, meron talagang mga pangaral yung mga Hudyo na hindi talaga natin magigets sa sa language natin, kundi dapat manggaling sa paliwanag nila. Ayun. And then, also, ayun nga, in Psalms 103 verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Na whatever the situation ng mga buhay natin, to bless the holy name of the Lord. Di ba nga may nagsabi na, on my best day, di ba, I'm a child of God. Sabi ko kaya siya, huwag mo sasabihin yung worst day, sabi best day pa rin. Ayan, so parang, may sinasabi kasi there's no such thing as bad day sa mga Christian. Kasi this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Pero anuman yung mga naranasan mo sa buong araw na to, meron bang mga taong hindi ka trinato ng mabuti, ito daw yung lagi mong sabihin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. At magiging ginhawa yung mararamdaman mo. Yan, Psalm 99 verse 9, exalt the Lord our God and worship at His holy hill. At yung holy hill na yun, di ba? Yun nga yung Mount Zion, di ba? For the Lord our God is holy. So, ayun, dahil nga dumating na yung sinabi ni Jesus na we can worship the Father in spirit and in truth, di ba? So, ibig sabihin, kahit wala tayo sa Jerusalem, kahit wala tayo dun sa holy hill ng Panginoon, pero through the Spirit of God, pwede na natin i-exalt ang Panginoon and worship at His feet. And then John 17:11, and now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. So ayan, dun sa prayer ni Jesus, dalawa yung napansin ko dun tinawag niya ang Diyos na Holy Father and Righteous Father. And since sa hallowed be thy name, di ba? Yung sabi nga yung nakita sa Diyos Ama, nakita din kay Jesus. That God is holy, at ayun din, tinawag din si Jesus. Later, meron akong verse dito tungkol sa Holy Child. Ayan, ayun na pala yun, Acts 4:30, by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy Holy Child, Jesus. Kaya ayun, inascribe din kay Jesus yung attributes na holy. Diba? So, kay God the Father, kaya nga sa amin ganun, hindi
pinagbawal ng Diyos na sambahin si Jesus. Kaya totoong I and the Father are one. And then Matthew 3:11, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So ayan yung Holy Trinity, di ba? Sinabi, the Holy Ghost and with fire. So kaya nga, for us to become holy like Jesus, we need the Holy Spirit. In Isaiah 6:3, and one cried unto one another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So ito din, as we dwell in the presence of God, matutunan din talaga natin yung gusto ng Panginoon, be ye holy, for I am holy. And then Revelations 4:8, and the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. So ito, kakapanood ko lang nito kagabi. And sabi nga, the holy name of Yahweh. So the inhalation and exhalation, sa isang baby daw, nakakapanganak lang, ang una daw niyang nasasabi, yung pangalan ng Panginoon. So at the same time, kahit daw sa last breath ng tao, ang sinasabi din niya yung pangalan ng Panginoon. Ano daw yun? Try nga natin to. Inhale, exhale. Pero ayan talaga, ayan pala yung pangalan ng Panginoon. Sabi niya, yung pangalan ng Panginoon, huwag kayong tumawa, holy yung pangalan ng Panginoon. Kasi ito nga daw yung pangalan ng Panginoon na kapag pre-pronounce mo, hindi umaangat yung dila at hindi nagko-close yung lips, di ba? Yahweh. So ibig sabihin, parang yung breath natin is the very name of the Lord. Kaya ibig sabihin, ayan talaga, siya talaga yung buhay natin. Ikaw ang aking buhay. And so in this case, we can also see, di ba, yung pagka-pronounce ng Jehovah. Jehovah, Yeshua, Hamashiach, yan, the Ruach HaKodesh, di ba? Puro nagpo-pronounce ng breath of life. Kaya, ganun ka-importante, di ba? Ayun, hallowed be thy name, di ba? There is that mystery, di ba? Na as long as nasa atin yung breath of life. Kaya, let everything that has breath praise the Lord. Kaya, ayun, sa gabing ito, we will be, ayun, pakita nga ulit yung list ng mga ipagpe-pray natin. And ayun, wag niyong kakalimutan na kapag magre-rebuke tayo, that the Lord will paralyze all the enemies of Israel. The Lord will paralyze all the enemies of the church, yan, all the enemies. The Lord will paralyze all the enemies sa buhay natin in the name of Jesus. At ayan, siguro, Ruth, ikaw na lang mag-start, tapos pasa-pasa na lang kung sino mag-lead. Pero, mag-pray natin to. So, ayun din, to exercise din, di ba? Binigyan naman tayo ni Holy Spirit ng prayer language. Maganda talaga. Alam niyo si C.C. Winans, di ba? Siya yung nag-revive nung goodness of God. Habang nagpapa-worship siya, parang Glory of the King ba yung kanta niya. Tapos, pinatangs niya, pinapray, hinikayat niya yung mga tao na mag-praying, singing in tongues. Tapos yun nga, yung para siyang sound of many waters, di ba, doon sa stadium na meron sila. So, I pray, di ba, na ito din, punuin din natin tong lugar na to, ng, habang naglilid mag-pray, wag tayong makinig lang, di ba? Let us use, di ba, i-exercise natin yung mga prayer language natin. For those of you na hindi kayo nagtatangs, so kayong pumayag na ganun lang, di ba, hilingin nyo kay Holy Spirit, di ba, personally, na ma-encounter din yung baptism with the Holy Spirit. And then also, kung hindi naman, you can also use the Word of God. Diba? Yung mga kabisado yung promises of the Lord, yan, i-pronounce yun ng i-pronounce through prayer dahil fuel din yon sa panalangin. Sige, before we proceed,